tumana ang isulti nila kanimo. Dili ikaw ang ilang gisalikway, ako ang ilang gisalikway, isip ilang hari. Sukad pa sa pagpagawas ko kanila gikan sa Ehipto, gisalikway na nila akong ugang nag-alagad o sila sa ubang mga Diyos. O karon mo gihapon kini ang ilang ginahimo kanimo. Sige, tumana ang ilang gihangyo, apan pasidada sila unsa ang himuon sa hari nga modumala kanila. Gampo kita, labing gamanan ng pulong, labing gamanan ng Diyos ni kagabion. Salamat Ginoo nga ikaw nag-usa ka ng Lord God na kami makatipok, mga kapasturan, mga leaders. Ikaw nag-usa ka ng tanan Lord God. And tonight, Lord, speak to us as we ponder your word. The Holy Spirit, speak to us deep inside in our hearts and minds. Aron nga kami Ginoo nga mahimo kaming worthy di sa imong tubangan. Ang among ginabuhat Lord God para kanimo lamang Ginoo. And thank you for this night. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. So, dahil lang natin igsoon the rejection of the king and his authority. We all know the book of Samuel. Si Samuel, panganak ni Hannah, giampuan, gihatag sa Ginoo sa ilaha. Si Samuel gigamit mightily sa Ginoo nga mahimong judge sa Israel. Then si Samuel ay anak na, pero tungod kay Samuel ka busy sa ministry sa buragon sa Ginoo, nalimtan niya ang mga napag-atiman. So tinatigulang naman si Samuel, niduol ang mga elders sa Israel sa iya nga gusto namin hari. Kaya mga anak, mga kurak man gusto na mo may matiman sa mo anak. Then si Samuel, nakuha siya nga nganong naman ilang pagtagad sa kuha nga ako may nag-atiman sa ilaha. Mga Ginoo naggiya sa ilaha. So, immediately, dool sa Ginoo na siya guidance, huwag mo na tubag sa Diyos sa ilaha. Ihatag kung si pangayon nila, o tagay sila, pasidada sila kung si buhaton, huimon sa hari sa ilaha. So, muna, after the story, si Saul na dahil ang nahimong king. So, kada siya nga kung tagad-pagtagad, so, diya nga part, kung isa ka kahari na imong puli sa imuha, sa imong authority, di ba, sakit kaya na siya. Bisan ikaw nga na sa katastaasan, kalitan na kagpuli, na di wala nang ginahin mo, murag maigo ko ng imong ego. No? Kung ang Diyos, siya naggiya sa mga Israel, pagawa sa Ehipto, niya narakadali ang ilang gusto mabukamay tabo. Pero ang Diyos, tungod kay naagya po ng grasya sa Ginoo, gitagaan ka po sila na pasidad sila. So pasabot, naagya po ng grace sa Ginoo sa ilaha nga makabalo sila sa buhaton sa hari. Sa ilaha nga kung si King Saul na ang magdumala sila. Pero kana ato sa kanila ato tagad iso. So da kani taga mo ni ang tinuod natong ang kadibukan ang tagaan nato pagtagad sa atong pulong sa Ginoo ni kagabion nga ang tinuod nga nature sa kasing-kasing makita kung ang Ginoo dili na sentro. Kaya diyan nato makita sa isa ka tao pag iyang kasing-kasing unsa nimo gawas. Ang mga tao sa mga Israelites, lahi na ilang gusto pangitaan. So nigawas gid sila mga bakbak na gusto nila another king na ilang makita. Kaya ang Diyos di nila makita, pinaagi nila sa mga judges, so kang Samuel. So gusto nila nagi sila murul sa ilaha na tao na mugiya sa ilaha. So diya nakita gyud ang ilang kasing-kasing nga wala gid sila nagakuan sa Ginoo. Ubadlong gihapon sila. So, turning away from the pursuit of God's kingdom in favor of man-made kingdom can lead to devastating consequences and ultimately result in destruction.
So nakita nato nga ang kinabuhi kung si King Saul na naging hari, di gid maayo ang iyang dagan sa iyang pagdumala. No, ang mga anak niya di pud good ang example sa mga tao. To kay tuwa gigipugos man nila ang Ginoo nga tagay mig hari nga modumala sa mua, gitanabod sila hari nga sa primero maayo pa pero sa kaulahan di maayo ang iyang resulta sa gibuhat ni King Saul. So when a nation turns away from the Lord, nagpakita lang kini nga ang tao makasala gyud. O napakyas sila na dili sila muuyon sa kingship o lordship sa Ginoo o siyang authority. Kaya tinuod ang tao gyud igsoon naturally ang tao nagasik gyud og tao nga maprotektahan sila nga makita nila. Kaya ang kita mga tao visible man ka, gusto na ito na makita pa. Is to believe, no? Believe is to see. Pero kaning ginabuhat sa Ginoo sila overshadow lang ni sa maabot na panahon nga si Ginoo Jesus na moabot. So when the desires of people overshadow the will of the Lord, it leads only to suffering and chaos. Ang magtabusa often lacks sa foresight understand kung sa long-term effect kung ang tao magdumala sa nasyon. Dili na ang Ginoo. So instead nato embrace ang plano sa Ginoo o makahatag og maayong kaugmaon, malinawon ug nay madaugon, kay nga atong Ginoo sovereign kay siya. Diyan nato makita ang Dios nato is omniscient, omnipotent, omnipresent. No? So kung ang tao limitado lang sa panahon na kaya niya, pero ang Dios pila ka na ka-years kabasa siya. So ang Ginoo ay biro Ginoo kabalo na gid siya nga si King Saul, si Saul ang ibutang niya nga hari. Kabalo pud siya mitabo kang King Saul. Bigurana pud siya ang ihatag na king na si David ang sunod. So plastado na sa Ginoo aning tanan kay Ginoo sovereign. So ang pangutana, how do we deny God's kingship and dismiss His authority in our lives? So sa ato karon, unsa nato ni i-deny ang pag-kingship sa Dios o i-dismiss nato yung authority sa atong kinabuhi? Una, when we start to rely on human-centered leadership instead of God-centered leadership. Di na nato makita igsuon kung kita kasagaran natin din mga leaders, mga pastors. I believe ang Ginoo lahi o mag-extend Ginoo sa tuwa. Lahi tagdilim sa Ginoo. Pero once mo start na ta mo stand sa tuwa, human leadership, instead mo rely ka sa Ginoo, that's the time na ato nang i-deny ang kahong sa Dios o ngayong pagkasubiran sa ating kinabuhi o sa church. No? Sa atong association, grabe niya siya sa thin line kay siya. Pwede ka maging superior o pwede ka magpaubos sa Ginoo. It depends na sa imo ang foundation man gud sa katao, nagadepende sa imong relationship kung sa kalawon na. Kay kung ang imong pag-ila sa Dios nga hasti ang pagsunod, hasti na imo kang leader, hasti pud ang imong kinaiya. Makita gid ang tinuod. Ang muna ang kasing-kasing makita kung sinasulod ibig. Kaya tungod ka imong niabot ka na nga hamtong na imong pagka-leader, wala ka ni agi sa nasa ubos. No? Muna nga kani mo ni bantay nato sa suon sa church, sa association, sa tanan sa atong convention, once human-centered na delikado na gid siya. Manang daghan kay bubot sa atong organization. So ever since ang Ginoo nag-rule sa Israel, ang ideal form sa government dili siya democracy, dili aristocracy, dili plutocracy kanang governed by wealth, monarchy governed by single person, dili dictatorship kundi theocracy ruled by God. Pero tungod kay gusto man gid nila, diyan ang gawas ning monarchy,
nanay mo dictatorship, no? Abot karon sa tuang panahon karon, nanay aristocrat, mga tao nga naigahong, mga elite na mga tao, o nay kwarta, nagdumala na sa tuang lugar. Pero ang tinuod yun is once we sa Old Testament yun, theocracy gid ang nagdumala gid ang Ginoo. Tungod kay makasala man ta, gusto man ta tao dumala sa makasala, ang hitabo hugot siya. So, mo na nga kita mga anak sa Ginoo, we need to always depend diya sa Dios kay kabalo siya sa hitabo. Kita followers tani sa atong Ginoo, dili ta maguna-una sa ilaha. So, the system will only fail if the people will continually reject His authority and broke His laws. Maguba lang ang system kung magpadayon sila i-reject, isalikway nila ang Ginoo. Pero ang Diyos, di man na siya maunsa kay stable man ang Ginoo. Dili siya matarog. Ang tao ra, ang system sa pamalakad sa kalibutan, madaot siya. Kaya tungod yunahan na ang Diyos. So the elders of Israel, ga-approach, na gusto na mighari, kaya mo'y magdumala sa mua. Dili man tungod kay wala sila na ganahe kang Samuel o sa mga anak, tungod kay gusto nila ang hari na magdumala sa ilaha. Ingon diri sa verse 20, 1 Samuel 8:20, ingon pa diri, unya mahimo kaming sama sa ubang mga nasod nga may hari nga modumala nga mangulo kanamo sa pagkigira. So diyan na ito mapana, dili sa iyop sa anak, dili sa tungod sa kategorya sa Samuel, gusto lang gid nila og hari. So giunahan na nila ang plano sa Dios sa ilaha. Then di na ito makita na igsoon nga gibutan gid, ginahan gid nila. Pero ang kagwanan ni igsoon, ang kanimot ng Samuel tungod duol na mga elders of Israel, kang Samuel, niduol po siya sa Ginoo. Nangayo siya og guidance, spiritual guidance. So, mo po na itong bantayan. Kung sa church word na ito, nagani mo doon sa imo, pastor. Marang nagimipan sa imong pastor. Adore ka sa Ginoo. Doon sa Ginoo. Lord, unsa naman ni Lord? Ako, marang kailan pawao ng ikaw ni Lord. No? Doon kita sa Ginoo. No? Kay ang nagdumala naman ng mga tao, wala na sila nagpaghiya sa Ginoo. So muna nga, kita ang mga anak sa Ginoo, mga leaders, mga pastors, always kita musik sa Ginoo. Kaysa rin maghilot, magpadlong sa mga katawhan. Kita, igo lang dito mo, shepherds sila. So as God's people, we should strive to live holy and blameless lives and need not to desire to be like unfaithful people or nations around us. Muna gusto nila kay silain nga sa lugar, gusto nila nga pumapareho sila nga na hari na mudumala sila ha. Sundo po nila. Pero katong mga tao, wala Ginoo ato. Pero kanino na na Ginoo, gusto pa nila Ginoo na kinabuhi. No? Kung ang church, kung yan ang una-una simbahan, awag gugot yun. Dili magkakaroon. Kaya ang Ginoo nagtanaw na sa singkasing, di man sa appearance. Mo na si soul, appearance. So muna nga, let us be careful kung mag-select ang mga leaders. Muna example, God's leadership o human leadership. Kung say God's leadership na humility o selflessness sa katao, gigiyahan sa Ginoo na integrity, openness to feedback, no? Seeking God's guidance, considering scripture, considering godly wise people, o ganyan pa is to strengthen their faith. Pero kung human leadership, wala din Ginoo, pride and selfish yun, dishonesty, lack of integrity, unable to acknowledge mistake, na grabe din considering ideas and opinions, and ungodly na mga people na mag-advise nila o
focus on performance. No? So kana sa igsuon, mo man ni natabo kang soul, no? Tungod sa iyang human leadership, wala na ahayo ang pagdagan sa mga katawan sa Israelites. Kaya kung basahon niyo gyud igsuon from verses 1 Samuel 8:10 to 17, gipasidad-an gid sila sa Ginoo nga mo'y buhaton kang ni King Saul sa mga tao. Na mga lalaki, mga sundalo, tig karwahe, tig kabayo, tig una sa karwahe, ang himong opisyal, tig adaro, mag-aani, pagbubuhat ng armas para sa gira, o gamit sa karwahe, ang mga babae, himong kusinera, tig himong pahumot, tig lutugpan, ang uma, o tamnanan ng ubas, ulibo, uhaw niya ang mga ikapulo, ihatag sa mga opisyal o mga alagad, ang ikapulo sa inyong mga mananap, mahimong maulipon, lalaki, babae, sulugoon, o baka, ngasno. So tanan di ay mao gini mahitabo sila. So kung wala pa dito nahitabo, malinawon ng ilang dagat, no? Hapsay kaayo. Pero tungod gusto nila king, kaya ang kung tao gani ay orderly gawin na, no? Systematize yun. Kung dili lang hara ang lihok, kamong tanan ng lihok. Pero kung ang Diyos ang maghari, wala problema, smooth sailing ang dagat. So, mo ni sa exo no, ato ni bantayan kung kita pod asa man ta nagadumala na sa asa na ta na side na nagdumala sa church na gipiyal sa Ginoo sa tuwa. Second, when we project an image of godliness yet reject its true power. So, sa verse 9, mo na ito makita, usawa na ko sa verse 9. Verse Samuel. Verse 8-9. Sige, tumana ang ilang gihangyo apan 8. Sukad pa sa pagkagawas ko kanila gikan sa Ehipto, gisalikwan nila ako ug nangalagad sila ubang mga Diyos ug karon mo gihapon kini ang ilang ginahimo kanimo. So it means ay ang ilang din pagsunod nila sa Ginoo nga wala pa sila hangyo king, dili din tinuod ang ilang pagsunod sa Diyos. Isunod lang sila kay giinan sila buhaton ni. So deep inside, wala day tinuod nga gahom sila nga nabago sila. So people can reject God's kingship by making an outward display of religion but living in sin. So ang ilang pagpuyo nagpakasala sila tungod kay nagsunod sila mga Diyos sila kinabuhi. Wala gyapon nila ipatay to, wala nila giguba gyapon sila kinabuhi. Kaning magsimbog mga Diyos. So instead nga maminaw sila sa Ginoo, naminaw naman sila dito sila ang mga Diyos. Mo na matabo na isol kung dili na gani sentro ang Ginoo sa atong kinabuhi, lahi na ang mo gawas sa tuwa. No, di unta magkinabuhi nga balaan. No, nagpa-as if na lang gid ta kay for the sake na ang simbahan, for the sake ikaw leader, pero deep inside sa imuha wala na ka nagkinabuhi nga godly. So, pass if na lang yun. So, we see from the first point nga gi-reject ang God's leadership and authority, nag-indicate kini nga wala sila pagsalig, wala sila pagpaubos o pagsunod. Kani nga sa ikaduhang punto, ato masabtan kinikson nga nakatubang sila sa mga Palestines despite sa nasalay uban nila ang the Ark of Covenant, pero di gyapon sila madaugon. Wala gihapon na nakita ang gahom sa Dios bisan na ang Ark of Covenant sa ilaha. Gi-capture na nun sa Palestines. Kaya tungod lagi, wala din sila pagsalig sa Ginoo. Mora maging ang punto nga nung gusto sila another king,
kay wala sila salig sa Ginoo, nag-uban sa ilaha. So mo nag-reject nila ang Dios o ang authority sa Ginoo, mo na hitabo nga mga manghayo sila manghayo sila og king nga mugiya sa ilaha. Sa karon pa panahon igsuon, pwede ko na sa hitabo sa tuwa nga you may appear godly pero walay gahom diya sa sulod, no, walay kabaguhan. Sa kung mumato ta sa New Testament, very familiar ko rin na verse. So 2 Timothy 3:1-5, di na ito mabasa igsuon nga maabot sa panahon nga na mga tao mong simba pero ang sulod wala na yung nagpagkabalaan, kundi appearance na lang nga Diyos doon, no? Yung by the way, but understand this, that in the last days dangerous times of great stress and trouble will come, difficult days that will be hard to bear. For people will be lovers of self, narcissistic, self-focused, lovers of money, impelled by greed, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, profane, and they will be unloving, devoid of natural human affection, callous, kanang way pagbatik, inhuman, dili tawhanon, irreconcilable, malicious gossips, devoid of self-control, intemperament, kanang way pagpugong, immoral, brutal, haters of good, traitors, reckless, conceited, lovers of sexual pleasure rather than lovers of God, holding to a form of outward godliness, although they have denied its power. For their conduct nullifies walay bili, their claim of faith. Avoid such people and keep away from them. No, kung ikaw igsuon, mo ni mitabo sa ato hinahili na nitabo sa panahon karon nga nagasimba pero ang kasing-kasing layo na gid sa Dios. Kung maigo nimo ang ilang center sa ilang kasing-kasing, masakitan, duha ka butang, mapabilin, o ma-walk out. Kung kita mga alagad sa pastor, o kita mga anak sa mga alagad sa Ginoo, ay yung pagpugong sa kung i-reveal sa Ginoo sa inyo. Kaya kitang tanan, accountable man ka sa Ginoo. Whether masakitan sila o dili, pulong na sa Ginoo. Isang ka nag-meditate ka sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo man ang susi mo ha, okay susi mo sila. Dili ka depende na sa imuhang ay na mo palabi ang pagpadlong, no? Basig pangasampan na nimo kanang sumpa na gyapon sa imong gi-prepare nga wali ay lang panganli. Oh, general lang nimo siya. Oh, ayaw pa na tutuki, no? Oh, usually mag-pray ko sa Ginoo sa nimo gusto pulong pahatod sa imong mga anak. Naiba nga sakitan mga pastor. Wala ko to gituyo. So, imo mo to giprehan. Then kabalo ka sa mga tao nga mga situational man siya nga pag-prepare nimo. Kabalo ka na tao na maigo ani. Pero natugma man sa gi-prepare nga pulong sa Dios, wala na balik. Tinin mo na ingon pa di sa nako ni sultiron. Sulti gid mo gyud. Oh. Imo man ang mo may gisulti sa Ginoo sa imuha. So, at mo na i-pray na ang mga tao nga ang mga anak sa Dios nga mabago gyud ug sunod sa iya. Mo man nato ang desire nga moduol gid sila sa Dios, dili sila mapalayo.
Ikatulo, when we treat God merely as trophy to display or as a good luck charm represented by physical objects and symbols. Kaya kaning sa Israelites, they believe kaning the Ark of Covenant mo'y muluwas ilaha against sa ilang paggira sa another nation. Pero ang tinuod, dapat mosalig din sila sa Dios. Kimo man ang mugiha sa ilaha. Pero tungod kay mo lagi na ilahang ginatuhuan, napili na noon sila sa mga Palestines. Ang nahitabo, namakyan na noon sila mga sundalo, almost 30,000 ng sundalo na namatay gikan sa gera. Bisan gidala na ang Ark of Covenant padulong sa camp, napildi ra gihapon. Grabe na nila og lipay kinahanglan Ark of Covenant mo na gini madaog mi. Pero paggira kay Palestine di mo magpapildi. Patyan sila 30,000 ka sundalo. So diyan nato igsoon, batayan ko nato unsa ni mga butang ang gibutang ni ang imong faith diha. So sa ka lucky charm man ang himo nga dili ka madisgrasya, bantayan gi kaani, o mga symbols or objects nga imo gibutang imong faith diha dili na sa Ginoo. No? Naman tayo mga kaubanan sa another nga mga denomination nga magbutang na diri tungod kay mo ni maggiya sa kuha. Di man ako suguton ginako ni kay mo ni panglaban ako sa kaaway. So pero in other words, ang imong faith na diri sa imong ginagamitan. Dili sa Dios na naghimo sa heaven and earth. So kani mga Israelites wala gyud, gi-reject nila gyud ang tinuod nga Dios. Ang authority sa Ginoo nga may mugiya sa ilaha, dito naman sila na to sa ilaha kinabitbit nga the Ark of Covenant. So, ang Israel's success is dependent upon Israel's humility and obedience to God, dili sa physical objects or symbols. Di aragit nila experience ang kadaugan kung mutugi sila sa Dios. So, ang atong success or victory in life does not depend on physical objects or symbols to know that God is with us, because we can saw it. Tungod kay kita na ko ni ubanan ko sa Ginoo. Therefore, putting our faith in these physical objects and symbols to show our trust, it defies God as King and His authority. Supak kita sa Dios. Na kay Ginoo nga atong gisaligan, mutuo pagita sa aning mga butang nga may makapares sa tuwa o may makaluwas sa tuwa. Pero tinuod igsoon, yung sa pulo sa Dios, gidaog na sa Dios ang kalibutan. So di na tayo mo, kamutan pa ta diri, no? So, I believe wala na sa tuwa. Wala na sa tuwa igsoon. Ang atong trust diya na gid sa Ginoo. Pero mo na isa, no? Na may maka-i-reject nimo, isalikway nimo ang pagkahari sa Ginoo, maging authority kung i-focus nimo imong pagtuo sa mga butang na dili maka-connect sa Ginoo. So, the application, King. Keep on praying for the people of God. Kita nga mga alagad sa Ginoo, let us pray for the people. Imong mga karniro na imong giatiman. Inspired to serve God for God's glory. I believe na kaning nga tuig 2025 naging maabot gid ng mga testingan kita, trials, no? Testing sa tuwang pagka-pastor des simbahan. But if you continue in praying for the people, di ka hilabtan because you pray for them. So never place our trust on mere men, sa mga tao, physical object, and symbols. And grounded ourselves in humility and obedience. There again, so nato gidi one with the foundation niya, humility o obedience dito sa Ginoo. And ang Ginoo gyud mo plaster sa tuwa, mo plaster sa atong panginabuhian, ang relationship sa pamilya, sa mag-asawa o towards sa mga tao simbahan, plastado na sa Ginoo pag
kita grounded ta sa pagpaubos o pagsunod sa iya. Conclusion. Rejection of our God and His authority could only happen when our hearts are not founded in Scriptures and start adopting other teachings that are not biblical, even if the Bible is silent or not. Magbantay ka igsoon kay na yung mga tawag ng progressive Christians. May progressive na nabag-bag-o. Dili siya stable, dili siya biblical alone, kundi nag-adapt siya mga teachings sa lain nga mo-twist sa Bible. So kita nga mga anak sa Dios, I believe we are Bible alone, Scripture alone. Dili ta masubay o sunod sa ilaha. We believe aman tay mga tawag nato nga Baptist distinctive atong ginasunod. Na pinabasa sa atong convention nga nagkagubot na po dito nga nabi gikuan wala daw sana useless daw ang atong revision committee na nagbuhat anang revision sa CBL kung sa gubutay na kan katong din mga tao nga tungod din sa G12 grabe gid ka na disturb gid ang atong convention. So grabe kita nga mga nasa nagpasilong sa Southern Baptist Church. Ang atong ginatudlo is Scripture alone. No? Nanatay mga adapt na practices pero atong gina-modify sumuhaon gyapon sa pulong sa Ginoo. Dili gina literal gina pauna ko ni kinindot ni. Pauna ko ni. Nawala na